Mga minamahal naming kaibigan, napapansin lang po natin na parami tayo ng parami na gustong matutunan ang katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, pakiclick muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa Punto por Punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala sapagkat nandito na ang ating programang Punto por Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto por Punto. Magandang araw po at welcome na naman sa ating episode 14 na po tayo. At kasama pa rin natin ang ating mahal na kaibigan, Brother Jando Colango Alabado. At ating siyang pakinggan. Ito na po tayo sa ating bagong episode na naman ng Punto por Punto. At dahil sa mahilig akong manood ng mga video sa YouTube, ay marami ako napapansin ng mga katanungan mula sa ating mga kasamahan sa pananampalataya. Dahil marami daw nagsasabi na isa pong kasinungalingan na si San Pedro daw ang unang Pope, ang unang Santo Papa. Ano po ba ang iyong masasabi dito, Father? Maraming salamat, Brother Jando. At ito po ay maganda na dapat natin bigyang linaw. Bakit po? Meron ba tayong basihan nito? Meron po. Ang daming basihan natin at prueba na nakasulat sa banal na kasulatan. Una, ating munang babasahin, punta muna tayo doon sa Davidic Kingdom, Brother Jando, sa Old Testament. Dahil parallel lang ito sa ginagawa na simbahan o tinatag ni Kristo na simbahan sa Bagong Tipan. So ating munang babasahin, Brother Jando, ang Isaiah chapter 22 verses 20 to 22. Tatawagin ko sa araw na iyon ng aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Para maintindihan natin yang statement ni Propeta Isaiah, atin munang babasahin, Brother Jando, ang Bible commentary patungkol sa Isaiah 22 verses 20 to 22. Ito po ang nakasulat. Next on the hierarchy of the Davidic kingdom was the prime minister, to act as the primary managing forces for the king. The ministers of the court were delegated the authority of the king. Of the ministers, the prime minister is head. So, dito mga kaibigan, sa Davidic Kingdom, meron pala siyang prime minister. Prime minister, primero ministro po. So, hindi po ito ang king. Ang king, klarong-klaro, Brother Jando, si David. Si David po. At meron siyang representative in the person of the king. Tinatawag itong primero ministro. At sino po ba ang primero ministro dito sa Isaiah 22, 20 to 22? Si Eliakim. So, ang tinatatag ni Kristo na simbahan ay ito po ay bagong kaharian sa bagong tipan. Kung nating babasahin mo na, Brother Jando, ang Daniel 2:44, ito po ang nakasulat. Ating babasahin. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Mga kaibigan, ating makikita po sa talatang iyon, ang Diyos po mismo ang magtatag sa kanyang kaharian. At paralel lang po ito, Brother Jando. Kung merong kaharian, merong king. Sa panahon ni David, ang king ay siya po, si Hari David. Pero meron siyang primero
ministro, prime minister. Itong prime minister, Brother Jando, ang nakatanggap ng susi. At itong makatanggap ng susi, ating munang babasahin, Brother Jando, ating ulit-ulitin, na maging ama, ating babasahin, Brother Jando. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem So, at magiging ng ama sa mga taga-Jerusalem at ng taga-Huda. Patuloy, Brother Jando. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sangbahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. So ito po, Brother Jando, merong kingdom si David, siya ang hari. Meron din siyang primero ministro, prime minister. Siya po ang hawak ng susi. It is a symbol of authority, Brother Jando, na walang makapagsara At ng walang anumang buksan niya. At walang makapagbukas ng anumang sarhan niya. So, klarong-klaro, very parallel ang ginagamit ni Kristo. So, atin itong maintindihan, Brother Jando, na itong palang primero ministro ay maging ama dahil nakatanggap siya ng susi, Brother Jando. Hindi lang ama, Brother Jando, isa pang banal at totoo. Ating munang babasahin yung makatanggap sa susi galing sa kaharian ni David. Atin munang babasahin, Brother Jando, para hindi tayo sasabihin na kapitulo versikulo laway, Brother Jando. Revelation chapter 3 verse 7. Yung makatanggap sa susi galing sa isang hari. Write this letter to the angel of the church in Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true. He is the one who has the key of David. He opens doors and no one can shut them. He shuts the doors and no one can open them. So, very related, Brother Jando. Hindi lang siya maging ama, according sa ating binabasa, Revelation chapter 3 verse 7, Brother Jando, ating klarong-klaro, this is the message from the one who is holy and true. Sino po yung holy and true? He is the one who has the key of David. Kaya nga tinatawag natin si Pedro, na hindi lang ama, holy din. Dahil po, siya po ang nakatanggap sa susi sa hari. Ating babasahin, Brother Jando, ang tinatayag ni Kristo na iglesia, na kingdom, siya po ang hari nito, at meron din siyang primero ministro, katulad din sa kaharian ni David. Sino po ba itong primero ministro sa kaharian ni Kristo? Ating mabasahin ang Matthew 16:18 hanggang 19, Brother Jando. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. I will give you the keys, authority of the kingdom in heaven. And whatever you bind or forbid, declare to be improper and unlawful, on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose, permit, declare lawful on earth, will have already been loosed in heaven. So, klarong-klaro, Brother Jando, nagtayo siya ng kingdom. I will give you the keys, authority of the kingdom of heaven. So, ang hari na ito, Brother Jando, nagbigay ni San Pedro ng susi. At yung bigyan ng susi, Brother Jando, base sa Old Testament at sa Isaiah chapter 22 verses 20 to 22, Revelation chapter 3 verse 7, maging ama. At hindi lang ama, banal at totoo. Kaya nga, siya po ang unang nakatanggap ng susi. Therefore, siya ang unang ama, banal na ama, o Santo Papa. Meron tayong basihan sa banal na kasulatan, Brother Jando. Totoo mo ba na naging leader si San Pedro? Ating mabasahin muna ang kanyang pahayag mismo, Brother Jando. Sa 1 Pedro 5:1, ito ang nakasulat. Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo.
So, klarong-klaro, Brother Jando, ang tibay ng ebidensya natin na si San Pedro talaga, Brother Jando, ay pinuno ng iglesia. Ano po ba ang tawag sa pinuno ng iglesia? Base sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28, Brother Jando. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, klarong-klaro, Brother Jando, ang pinuno pala sa iglesia ay tinawag na, base sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 28. Obispo. At si San Pedro po ay unang obispo saan? Sa Roma po. At basahin muna ang history, Brother Jando, sa Modern World by Francis Betten, page 37. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. Ano sinabi, Brother Jando? First Bishop of this metropolis. Here he died a martyr's death by crucifixion in the persecution under Nero. And here too, Saint Paul was beheaded on the same day. So, klarong-klaro, Saint Peter was the first bishop of this metropolis, referring to the empire of Rome. Dahil ang nag-persecute sa kanila is under Emperor Nero po. At meron ba tayong basihan, Brother Jando, na nakapunta talaga si San Pedro sa Roma? Ating babasahin ang New Living Translation sa 1 Peter chapter 5 verse 13. Your sister church here in Rome sends you greetings, and so does my son Mark. So, ang pagsulat pala niya sa kanyang epistle ay doon pala sa Roma. Your sister church here in Rome sends you greetings, and so does my son Mark. So, klarong-klaro sa sulat niya sa kanyang epistle, 1 Peter chapter 5 verse 13, klarong-klaro, your sister church here in Rome. So, klarong-klaro sa talatang ito, nagsusulat siya sa mga iglesia at ang greetings niya ay here in Rome. So, klarong-klaro kahit sa Biblia lang, mapruiba natin na si San Pedro pala ay nakapunta talaga sa Roma. At nakapunta din ako doon, Brother Jando. Opo, At Brother. nakita ko po ang himlayan sa mga buto ng ating unang Santo Papa. Kaya nga, tinatawag yung lugar na yan, St. Peter's Square. So, Brother Jando, nakapunta din tayo sa awa ng Diyos sa Roma. At personal ko pong nakita ang himlayan sa mga buto ni San Pedro sa ilalim ng altar ng ating basilika. Kaya nga, tinatawag yun, Brother Jando, St. Peter's Square or St. Peter's Basilica. Dahil dun po inilibing ang ating mahal na unang obispo sa Roma po. At atin na po napatunayan na si San Pedro pala ang una talagang Santo Papa sa simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating punto por punto ngayong araw na to. Hanggang sa muli, mga kaibigan. God bless you po. Fight Team Maria. Amen.